This is the new year. So, pwede bang, kapatid, i-encourage kita, ngayon ay New Year. So, it is a new chance for us na maranasan ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Gusto kong mag-ikot-ikot lang tayo, bumati ka lang ng Happy New Year just mga katabi mo. Deklarahan mo lang sandali ng magandang word. Whether it's a verse or isang one word lang, just turn to somebody, batiin mo Happy New Year, deklarahan mo siya ng blessing, deklarahan mo siya ng fresh anointing, deklarahan mo siya ng good tidings. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you po, Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah. Woo! Happy New Year, everybody. Happy New Year. Thank you po, Lord Jesus. Thank you po, Lord Jesus. Thank you po. We believe in the power of declaration. Hallelujah. Yes, good health. Wow, promotion. Wow, increase. Pati sa mga online natin, yan ang dinideclare ko sa inyo ngayong taon na ito. Wow, on this new year. Hallelujah. Thank you po, Lord. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Sige po, makakabalik na tayo sa ating mga upuan. Glory to God. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Hallelujah. Sige, let's just bow down our heads and pray. Heavenly Father, thank you nga po for the year that was, and we welcome the new year, Panginoon, with excitement, Panginoon. And we welcome the new year with much expectation, oh God, na kayo po ay kikilos pang muli. Kayo po ay, oh Diyos, ang may gagawin sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming bansa. Lord God, thank you po. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Alright. Last Sunday ng 2025, ang tema po natin ay finish strong. Amen. So I pray na ang taon po ninyo, because naiwan doon ay last 3 days ng taon. So I pray that you finished your year strongly. Ano? And speaking of finishing strongly, gusto ko pong kuhanin yung pagkakataon na ito na i-recognize lahat po ng nakilahok doon po sa Jugs Go Sports Fest natin noong December 30. Pwede ba kayo tumayo? Lahat ng mga naging kalahok o sumama. Pwede ba kayo tumayo? Come on, everybody. Woo! Yeah, hallelujah. Tayo ang red team. Ano? Thank you po, Lord. Sige, makakaupo na tayo. Glory to God. It was such a wonderful event. I think most of us enjoyed, at if not all of us, kasama dyan yung nag-enjoy sobra yung ating katawan. Hindi ko alam kung ilang araw kayo nang bago naka-recover. Wala na. Basta ako, after 3 days, okay na ako. Hallelujah, praise God. Sobra po akong tuwang-tuwang. Hanggang ngayon, hindi na dapat. Sobra po akong blessed kasi sa dami po ng events, halos nasalian natin lahat. At ang kakaiba po doon sa ating team ay kompleto tayo from chow hanggang senior. Kabahagi po lahat. So, saludo po ako doon sa ating mga senior. Palakpakan natin yung ating mga seniors. Hallelujah, praise God. May mga tumataob pa dyan, patalikod. Hallelujah. Thank you po, Lord. At hindi lang dyan, gusto kong batiin ang nag-uwi ng silver medal, ang ating women's volleyball, sa pangunguna ng ating captain ball na si Sister Angel. Ay, teka, bakit ito nang banggong gano'n naman? Ay, ito pala, ito. Kasama ang kanilang tagapagtanggol na si Brother Bok, hallelujah. Nilalapitan nyo ang referee? Antindi. Coach yan, / tagapagtanggol ng Kalawakan.
At syempre gusto kong batiin ang nag-uwi ng ginto. Hindi pilak. Sa larangan ng wrestling. Hindi pala. Basketball po pala ang ating women's basketball ball club ay nag-champion. Hallelujah. Talaga po, sobra exciting. At gusto ko po kuhanin yung pagkakataon na ito, mga magulang. Kailangan ko ng audio, Joanne. Paki-on yung audio. March, paki-volume lang. Kailangan kong makita ninyo, kung paano tayo nagtagumpay. Ayan. Kailangan nyo makita. The final 20 seconds of the ball game. It came down to a decision point. Kaya ang makikita nyo dito, ang ating pong kapatid ay nag-free throw. Panoorin natin to. Woo! Ayan na. Si Sister March po ang may hawak ng bola. Dinribol. At isinut. Pumasok! Ayan na. At nagwala na ang red team. Ayan. At kitang-kita po, napabilis yung paglapit ko kasi may tumutulak sa likod ko. Yung number 12. Masakit yung kasu-kasuan ko pero para akong napaturbo sa pag-rejoice doon sa ating team. Isa ba? Para makita ninyo, ito yung replay. May tumulak talaga sa akin Foul yun Pero more than the tulak, ito talaga yung nagpanalo sa atin. Tong tira na to. Kabang! Ayan si Junjun, takbo. Gusto niya yakapin si March pero di niya mayakap. At nagsaya ang lahat. Ayan. Diyan po na in love si Luta lalo sa kanyang iniirog. Ayan. Dahil diyan sa tira na yan, tayo po ay nag-champion sa women's basketball. Yung men's natin dapat nanalo tayo doon, sir Kung ikaw ay nandun lamang, ang makakalaban ng team na yon, isang tao lang, si Brother Erwin lang. Kahit ilan pa sila, 10 versus 1, panalo pa rin. Antindi. Pero salamat po, lalo na yung ating mga seniors na mga nag-basketball. Walang kapalitan yan, dire-diretso. May kasamang prayer, yung iyong pagtakbo, hingal. Panginoon ko, ingatan mo yung mga senior natin. Hallelujah, walang sab-sab. Praise God. Glory po to God. Can we just give the Lord the best clap of praise? Ako po ay tuluyang talagang nag-enjoy po. The Lord is so good. Hallelujah. But then, of course, 2025 pa yan. Nandito na tayo ngayon sa 2026. Hallelujah. So I'd like to welcome everybody to 2026, a new season for all of us. Sabi nila, pag may bagong taon, may bagong pag-asa. Pero kagaya po na pinag-usapan natin the last time, yung pag-asa po natin dapat ay wala sa paglipat ng taon. Yung pag-asa natin should remain to the being who is always constant regardless of year. Kasi yung constant being na yun ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. Can I hear an amen? At sa Diyos, walang bad year. It's always a good year when you're with God. Can I hear an amen? Hallelujah. At there is much excitement sa aking puso coming in today's worship service. Aside po na ito yung unang linggo ng 2026. Today is an opportunity for us to enter into fresh hope. Sabi mo, fresh hope. Yung hope na nanggagaling sa faith. Yung faith na naimbak natin, napalago natin, na-store natin perhaps noong 2025. This is the year na pwede nating gastusin itong faith na ito. Hello, can I hear an amen? Nung nag-end po tayo ng 2025, yung last Sunday po na yon, dito po tayo nagtapos sa 1 Corinthians 13:13. Yang 13:13, by the way, pag inad mo yan, ay 26. This year is the year of the 26th. In the year 2000. No? And now, sabi dyan, pakibasa, 1, 2, 3, fire. Hallelujah. Ang maiiwan daw po hanggang sa huli ay ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Yan po yung tatlong maiiwan. Marami pong uso ay nawawala sa uso.
Minsan, bumabalik sa uso. Pero may konting modification o variation. Pero ito pong tatlo na ito, hindi po ito mawawala sa uso. At dahil tayo po ay nasa end times na, ito daw pong tatlong ito ay mananatili. So, gusto ko pong i-propose sa inyo ngayong bagong taon. Meron po tayong bagong declaration na gagawin sa buong taon ng 2026. At ipepresent ko po yan sa inyo. Pakibasa po natin, 1, 2, 3, fire. I have faith, I have hope, and I will manifest love. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Ayan. Hallelujah. Dapat po dinideclare natin ito na meron kang faith. Sa gitna ng pagsubok, may faith. Dapat. Sa gitna ng pagsubok, dapat may pag-asa. At sa kung anumang panahon, dapat may pag-ibig. Can I hear an amen? Kailangan po natin yan. Gawin natin yan. Hallelujah. I have entitled our message today. Anong oras na? Time check. Okay, sige, maaga pa. Time check. Ang title po ng ating mensahe today is From Valley to Peak. Wow. From Valley to Peak. Ito pong picture na to is the picture of Mount Everest. Ang totoo po niyan, yung Mount Everest po hindi siya pinakamataas na bundok in terms of height. Ibig sabihin ng height, simula sa kanyang paa hanggang sa kanyang tuktok, yun po yung height, hindi po siya yung pinakamataas. Subalit, siya yung may pinakamataas na altitude. Dahil po yung Mount Everest ay nakapatong sa isang mataas na land formation. So para siyang may platform at nakaangat siya dun, pataas. Kanya, siya yung may pinakamataas na peak. Kanya po yan yung pinili kong photo ngayon. At alam po ba ninyo, sa pag-akyat po ng Mount Everest, hindi po ito madali. Sobrang rigorous training ang kinakailangan po dyan. Bukod po doon sa mga tools na kailangan mong dalin, yung equipment na kailangan nating dalin, o kailangan mong dalin kung gusto mong tahakin yan, meron ba nangangarap dito akyatin yan? Huwag na sana yung mga senior natin. Ha? Gusto nyo po hanggang ngayon? Wow, senior na. O sige, pwede naman, pwede pangarapin, sa may Nepal. Ayan, libre mangarap. Grabe po training dyan. Pati paghinga, kailangan training dyan. Kasi habang tumataas, malamig pa, numinipis yung hangin. So grabe-grabing training. Bukod pa, doon sa pwede mong shock na maranasan ng iyong katawan sa lamig, sa stress, yung blisters ng iyong mukha dahil sobrang lamig, yung hindi ilang malamig kasi may yelo, malamig kasi may hangin. Tapos dala-dala mo pa yung pagkain, dala-dala mo pa yung inumin mo. Wow! Grabe pong training para makarating dyan sa peak. Ano po yung valley? Ano ba yung valley sa Tagalog? Ano po? Lambak? Lambak? O sige. Kunwari, lambak. O kung mali man yun, kung tama yun, praise God, kung mali man. Pero ang ibig sabihin ng valley ay mababang lugar. Paakyat. Lambak nga, praise God, thank you po Lord. Ang galing ng inyong mga Tagalog. So, excited po akong i-share ito. Ito po ay laman ng aking puso. Naniniwala ako ito ay galing sa Diyos. Pero ito po talaga gusto dalhin ng Lord, gawin ng Lord sa atin ngayong taon na ito. Dalhin tayo sa tuktok. Woo! In your name, amen. Sino gusto pumunta sa tuktok? Hallelujah. Pero tatandaan mo, para makarating sa tuktok, kailangan may ensayo. Kailangan may konting pagbabanat. Hindi pwedeng phonetics Lahat ng phonetics, paggising niya sa umaga, nandun pa rin siya sa baba. Hello? Pero yung umakyat sa tuktok, tulog pa lahat, gising na siya. Are you ready to do that? Kakaunti na lang, kita mo na? Paggising pa lang yan. Maagang gising pa lang. Pero I'm so excited. So let's go, Jugs, go na tayo. I want you to open your Bibles to 2 Chronicles chapter 20. Medyo mahaba-haba po itong babasahin natin ngayong umaga po na ito. So i-ready po ninyo ang inyong mga Biblia.
Kapatid, kung wala ka pa ring Biblia ngayon, papatawarin kita ngayon. Pero next week hindi na kita papatawarin. Alright? Magdala po kayo ng Bible sa inyo. Ano po? 2 Chronicles, chapter 20. At babasahin po natin, sabayan niyo ako ng pagbasa. Hihimay-himayin natin itong konti. Ano po? So I will read it aloud. Basahin niyo po sa inyong pwesto. Sabi niya sa verse 1, After this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites, may Meunites, dun siguro galing ang Meunites, came to wage war against Jehoshaphat. Sa dami siguro nakain na medianoche nito, at saka Noche Buena, alam niyo na kung bakit yun yung kanyang pangalan. Jehoshaphat. Verse 2, Some people came and told Jehoshaphat, A vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazezon Tamar, that is En-gedi. Alright, two things muna. Pray na muna tayo. Two things. Si King Jehoshaphat, siya po ay hari ng Judah. Ito pong time na to, hati na po ang Judah at ang Israel. Ano? Hati na ang Judah, hati na ang Israel. So, sa Judah, si Jehoshaphat ang hari. Yung tatay po niya ay si King Asa. A-S-A. Si King Asa po ay mabuting hari. Praise God. At totoo po niyan, si Jehoshaphat, siya din, grabe yung mga natin, mga effects natin dito Ha? Grabe effects Okay. Si Jehoshaphat po, anak ni King Asa na mabuti, at si Jehoshaphat na hari, siya din po ay naging mabuti. Marami po siya mga idols na pinagtatanggal, ganyan-ganyan. Alright, now, nagsisimula pa lang yung taon natin. Gusto ko maunawaan mo, baka may gumigera na sa'yo. Hindi ko alam kung may gumigera na sa'yo. Yung halimbawa, bago matapos yung December 2025, may gumigera sa'yo. Pumapasok pa lang yung 2025, may gumigera na sa'yo. Hello? Bakbakan na agad. Nagsisimula pa lang yung taon. Gusto ka ng tirahin ng kaaway. At yung tirahan ng kaaway is not only coming from one side. Kasi merong Ammonites, may Meunites. Naunawahan po ninyo? Medyo madami po silang kaaway. At hindi ko alam kung ano nararanasan mo into the 4th day of the new year. Kung meron na kaagad laban na nangyari sa'yo. Isang gabi lamang, meron tayong kapatiran, may laban kaagad. Kasi simula pa lang ng taon. Hindi ko alam ikaw. In verse 3, sabi rito, alarmed. Siyempre, ang daming gustong umaway, ang daming gustong gumera. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. And he proclaimed a fast, nag-fasting, ang buong Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Kapatid, in times of adversity, in times of war, in times of challenges, trials, or tribulation, regardless kung ito ay sa simula ng taon, sa gitna ng taon, o maging sa dulo ng taon, ito po yung tamang reaksyon. To inquire of the Lord. Magtanong sa Diyos. Sa maraming pagkakataon, tayo po ay nag-iisip na ng diskarte. O kanya naman, lumalapit sa tao na alam natin na makakatulong sa atin. Pero ito po yung tamang knee-jerk reaction. Ano yung knee-jerk reaction? Pag sinabing knee-jerk reaction, ito yung kapag ka pinapalo ng martilyo na maliit itong tuhod mo, biglang tumatadyak. That's a knee-jerk. Nagre-react. Ito po yung tamang reaction. Is to inquire of the Lord. Can I hear an amen? Now, listen carefully. In verses 5 to 9, nababasahin natin, dito makikita yung faith ni Jehoshaphat. Sabi sa verse 5, Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem
at the temple of the Lord in the front of the new courtyard and said, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over the kingdoms of the nations. Power, might are in your hand, and no one can withstand you. Verse 7. Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? Verse 8. They have lived in it and have built in it a sanctuary for your name, saying, if calamity comes upon us, whether the sword or judgment. Tingnan mo ang tawag po ni Jehoshaphat sa gera, kalamidad. Calamity, sabi niya. Kung kalamidad ay dumating sa atin, kung ano man itsura nun, whether bagyo, baha, lindol, sunog, pati gera. Maaring gera ng kaaway, na galing sa kaaway, kalamidad ang tawag ni Jehoshaphat dito. Sabi dito, whether the sword or judgment, or plague or famine. Ano yung sabihin nito? Ito yung mga bagay na inaalaw ng Diyos na mangyari. Pwedeng nagkasakit, pwedeng namatayan, pwedeng nasunugan, pwedeng nanakawan. Minsan inaalaw ng Lord eh. Hello? Minsan inaalaw ng Lord. Ang sabi dito ni Jehoshaphat, we will stand in your presence before this temple. Dumaan man sa kahit anong itsura ng kalamidad, dapat daw tayo ay humaharap sa presensya ng Diyos. At gusto ko maidiin dito, humaharap sa templo. Nag-church pa rin. Naalala ko nung araw, nung ako bata-bata pa, kapag dumaraan sa pagsubok, medyo ayoko muna mag-church. Ayoko muna magpakita kay pastor. Ayoko muna mag-pray. Ayoko muna magbasa ng word. Ayoko muna mag-worship. Bakit? Parang di naman ako sinasagot. O kanya naman, kung galing ako sa kasalanan, nakakahiya naman sa Diyos. Pero, ang sabi rito, kahit anong kalamidad, we should be facing God. In fact, we should be going to the temple to worship Him, kagaya ng ginagawa natin ngayon. We're going to the temple. Hello? This temple that bears His name, your name, sabi niya, and will cry out to you in our distress. And you will hear us and save us. This right here, kapatid, knowing na may parating na dilubyo, knowing na may parating na hindi maganda, na adversity, na challenge, kapatid, itong verses na to, ipinakita yung faith that Jehoshaphat had. He had faith in God. He didn't turn to his generals and say, mga brad, anong gagawin natin? O kaya doon sa kanya sambahayan, magbalot na kayo. Mag-ready na kayo sa ating escape route. Walang ganun. Ang unang ginawa, pinag-fasting lahat. Harap tayo sa Diyos. Wow, that is the best knee-jerk reaction na pwede mangyari sa atin kahit anong kalamidad. Can I hear an amen? Kailangan lumabas yung faith. Kagaya no ipinakita ni Jehoshaphat. He didn't have faith on his treasures, on his shields, on his bows, on his sword. He had faith in the living God. Lahat ng may faith, magsabi ng ako yun. Hallelujah. Verse 10. But now, here are men from Ammon, Moab, and Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they came from Egypt. Ano? So they turned away from them and did not destroy them. Kapatid, may mga bagay na inaalaw ang Lord, meron din siyang bagay na hindi inaalaw. Hello? Halimbawa, gustong-gusto mong gawin, mag-resign, pero parang di ka inaalaw ng Lord.
O kanya naman, gustong-gusto mong gawin na itong negosyo ang gusto mo, pero hindi ka ina-allow ng Lord. Sa maraming pagkakataon, kaya ka hindi ina-allow kasi may mas magandang gustong gawin ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, baka hindi ka nag-inquire, gusto mo lang bumanat ng bumanat. Hindi ka nagtanong. Are you with me? Kaya sabi rito, whose territory you would not allow Israel to invade. Merong bagay na hindi pinapapuntahan sa iyo ang Diyos. Gustong-gusto mo. Kating-kati ka pumunta, pero di ka ina-allow. No? Kasi may mas magandang plano ang Lord. Verse 11, see how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us as an inheritance. Verse 12, our God, will you not judge them? Jehoshaphat was aware doon sa pinapagawa ng Lord sa kanya, yung mga binigyan siya ng boundary, wag dyan. Kaya sinasabi niya sa Lord, Lord, inalaw mo. Ikaw ang gumawa ng solusyon dito. For we have no power, sabi dito sa 12, to face this vast army that is attacking us. Sa maraming pagkakataon, yung delubyo na dumarating sa buhay natin, talagang hindi natin kaya. Maraming pagkakataon. Hello? Hindi palaging sipon ang dumarating sa'yo o ubo. Minsan, mas malala. Mas malalim na ubo. Mas masakit na ubo. Naunawaan po natin? Sabi dito, we do not know what to do. Sino dito, nasabi mo na yun sa Lord? Lord, di ko alam gagawin. Di ko alam gagawin. Alam mo, gusto ko maunawaan mo, sa mga pagkakataon na hindi mo alam yung gagawin, naku, ito yung mga exciting moments. Hello? Kapag ka ikaw ay may pera, gusto mong bumili ng bagong auto, bibili ka na lang hindi ka na magtatanong. Kung ikaw ay may pera, meron kang hobby, kung ano man yung hobby mo, kung ano man yung hobby, bibili ka na lang, hindi ka na magtatanong sa Diyos. Tama? May pera ka kasi. Pero sa panahon na hindi mo alam gagawin, church, doon mo pwedeng maranasan at makita ng iyong sariling mata paano kumikilos ang Diyos. Can I hear an amen? Ito yung sinasabi ko the last time, sa maraming pagkakataon, maraming matulungin sa atin. Pero minsan, yung tulong natin sobra-sobra na para sa isang tao, yung tao hindi na nakatingin sa Diyos, nakatingin na sa iyo. At si Lord, dahil ikaw yung tulong ng tulong sa Kanya, hindi na makakilos ang Lord sa Kanya. Kasi ikaw na yung tulong ng tulong. Kapatid, hindi ko sinasabi huwag ka tumulong. Pero kailangan mong maunawaan, there should be limits in helping. Kasi sa maraming pagkakataon, yung taong asa na lang ng asa, hindi mo na siya natutulungan. Kasi ang ginawa niya, umasa na lang. Ang masama, hindi siya umasa sa Lord. Umasa siya sa tao. And that's why, may mga delubyo talaga na inaalaw ang Lord dumating. Nang sa ganon, ikaw mismo na nasa gitna ng delubyo, tatawag ka, Lord, hindi ko po alam gagawin. Lord, napapaligiran na po ako. Hindi ko po alam sinong tatawagan, anong gagawin. Tumatawag ako sa iyo. Naunawaan po niya? And that's why God allows that. Sabi dito, ito yung ganda na sinabi niya Sabi niya, we do not know what to do, but our eyes are on you. Sabi mo, eyes on God. Hallelujah. Ito pong, yung unang part ng verse, ipinakita roon yung faith na mayroon. Si Jehoshaphat. Ito pong verses 5 to 9, ipinapakita rito yung pag-asa, yung hope na meron si Jehoshaphat sa kanyang Diyos. Kanya kahit sa gitna ng delubyo, nakatingin pa rin siya sa Diyos. At dahil nakatingin sa Diyos, si Jehoshaphat, nakakakita siya ng pag-asa. Can I hear an amen?
the moment we remove our eyes from God, kapatid, dumidilim. Kaya maraming tao nawawala ng pag-asa because imbis sa liwanag na katingin na galing sa Diyos, the Father of lights, sabi sa James 1:17, He is the Father of lights. Pagkat lumayo ka ng tingin sa liwanag, kapatid, madilim. Kaya maraming tao nawawala ng pag-asa. And Jehoshaphat was doing exactly what 1 Corinthians 13:13 says. He had faith and he fixed on his eyes on Jesus. Kaya siya nagkaroon ng pag-asa. Can I hear an amen? Hallelujah. Now, I love this part. Verse 13. All the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Lahat ng kalalakihan magsabi ng Amen. Yun. Mga kalalakihan, ngayong 2026, hindi naglalakihan, kalalakihan. Ang mga kalalakihan, ito talaga dapat ang ginagawa. Bringing their wives, their children, even the little ones, to the altar of God. Amen. Ang mga kalalakihan, ito talaga dapat ang ginagawa. Bringing families to God. Kanya po kung ang inyong mga asawa, ano po, ay hindi pa po born again, kapatid, pray hard ngayon 2026 because this is the year for them to be saved. This is the year of salvation for all men. Naalala niyo yung aking pinakitang statistic nung, I forgot, many Sundays ago. Statistics, kapag ang lalaki, ang padre de familia ang na-born again, 98% chance he will be able to bring his entire family to the Lord. Kasi lalaki. Napakataas ng porsyento kapag ka ang lalaki. Lahat ng lalaki magsabi ng ayan. Mga kalalakihan, ikaw talaga susi. Tayo ang susi. Tayo ang susi para sa ating mga pamilya. Hello? Listen. And because they called on God, sabi rito, their wives and their children and little ones stood there before the Lord. Because they called on God, the Lord answered. Verse 14. Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, son of Jael, son of Mataniah, a Levite and descendant of Asaph. As he stood in the assembly, verse 15, he said, listen, King. So listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Kapag ka pag ikaw ay nag-inquire sa Diyos, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, ang Diyos ay tumutugon. At sa pagkakataon na ito, tumugon ang Diyos sa kanyang propeta, at sinabi ng propeta, this is what the Lord says to you. Do not be afraid. Sabi mo, don't be afraid. Sabi ng propeta, do not be discouraged because of this vast army. Itong delubyo, itong calamity, itong mga umuusig sa iyo. Nako, ang ganda nito. Kung ako sa iyo, underline ko yan sa Bible mo. Sabi dito, for the battle is not yours, but God's. Woo! Hallelujah. Ito po totoo eh. Pagkakampi mo, Diyos, lamang ka na. Pagka ikaw, ang knee-jerk reaction mo, lumapit sa Kanya, hindi gawin yung alam mo, hindi lapitan yung kakilala mo, hindi gamitin ang diskarte mo, knee-jerk, lumapit, sumasagot ang Diyos.
sasabihin sa iyo ng Diyos, Nak, I've got you. Hindi ko alam how comforting that is to you, but it is to me. It is so comforting that the Lord is there for every battle na mayroon. Can you hear me, amen? I love this. Verse 16. Tomorrow, sabi mo, tomorrow, march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. 17. You will not have this fight. You will not have to fight this battle. Sabi sa 16, the battle, as 15, for the battle is the Lord's. In verse 17, you will not have to fight this battle. Ano sabi ng Lord? Take up your positions. Stand firm. And see the difference. The deliverance, rather. The Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Inulit. Anything na inuulit sa Bible, napakahalaga. Sabi mo sa katabi mo, do not be discouraged. Sabi mo sa kabila, do not be afraid. Meron dito sa atin, sa bagong taon ng 2026, hindi natin alam gagawin natin. Hindi pa natin makita, ano kayang gagawin ko ngayong diskarte? Ano kaya? Is it the same old year as the year before or the years past? On the new year? Marami sa atin, it's hard for us to see into the future. And that's a normal thing. And that's why we need to inquire of the Lord. To know what to do. Hindi man niya ipakita, ikwento sa iyo yung buong mangyayari ng 2026. Pero pag nagtanong ka sa Lord, ang Lord ay sasagot. Can you hear me? Amen. At yung portion of fraction or little thing, or glimpse rather, na mapakita niya sa iyo, makakatulong yun sa iyo, sa atin, in 2026. So do not be afraid, do not be discouraged. Sabi dito, verse 17. Ano sabi dito? Go out to face them tomorrow. Kapatid, kung ano man yung marireceive mo ngayong araw na ito, you're gonna use it. You're gonna use it for tomorrow. Sabi ni Joan, bukas, work week na ulit. The new work week of the year. Sabi ko, oo nga. Balik na sa normal. Oo nga. Babalik na tayo sa normal. Pero i-challenge kita, huwag ka bumalik sa normal. Hello? Because there's something new that the Lord is doing. Sabi rito, go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. And the Lord will be with you. Look at this. Look at this. Sabi dyan, you will not have to fight this battle. Wow. Gusto ko i-encircle mo sa mga may hard copy ng Bible. Bilugan mo yung position na word. Bilugan mo yung stand firm. Bilugan mo yung see na word. Kasi babalikan natin yan mamaya. Tandaan mo, sabi, you do not need to fight this battle. Punta tayo ng verse 18. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down to worship before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Nag-worship sila. 20. Early in the morning, they left for the desert. Ito na yung tomorrow. Sabi ng Lord, tomorrow, march. Do not be afraid, do not be discouraged. The Lord will be with you. Sabi niya kanina. As they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and the people of Jerusalem. Ano sabi niya? Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Tandaan po natin, faith is the basis of our relationship with God. Kinakailangan ng pananampalataya, ng paniniwala, ng pagtitiwala. Para mabuo, ma-establish yung relasyon sa Diyos. Kasi kung wala nun, wala tayong pinag-iba
Sa mga taong Kristiyanong nakakakilala kay Jesus, sa Kanya, kung sino siya, nag-birthday siya noong December 25, dumating, pinatay, pinako sa krus, hanggang doon lang, pero walang relasyon. Hanggang dito lang. Naniwala lang. Faith is the combination of belief and trust. Maraming tao, narito lang si Jesus, wala dito. That's why we need to have faith na complete. Sabi dito, have faith in His prophets and you will be successful. Wow. Hallelujah. Verse 21, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out ahead of the army. Kapatid, sa gitna ng delubyo, we should be praising God. Ang lumalabas dapat sa bibig natin ay papuri sa Diyos. Hindi malas, buwisit naman. Kung sana naging ganun na lang. Hindi. Dapat, pag may dumating na problema, hallelujah. Pag may dumating na delubyo, praise the Lord. Kapag may dumating na pagsubok, glory be to God. Naunawahan po niyo? Dapat natatransform eh. Matagal na natin pinag-usapan yan, transformation na yan. Kapatid, 2026, ngayon natin kailangan i-apply. Kailangan matransform. Huwag mong hayaan lumabas sa bibig. Sa maraming pagkakataon, lumabas na sa bibig, pinost mo pa sa social media. Hindi ko alam kung saan napunta yung faith. Saan mo nilagay? Nakalimutan mo yata. Buksan yung faith. Hello? Kaya sinasabi ko po sa inyo, kapag ka-Kristiyano, ang tunay na anak ng Diyos, hindi po dapat nadidepress. Pwede ka malungkot. Nung namatay si Lazaro, si Jesus, He was sad na namatay si Lazaro. Pwede malungkot eh. Pero hindi pwede ma-depress ang isang Kristiyano. Kasi ang ibig sabihin nun, ang Kristiyanong depressed, walang hope. Ang ibig sabihin ng depressed kasi, wala ng pag-asa. Wala ka nang makitang liwanag. You know why? Because your eyes were no longer on the light, the source of the light. You looked somewhere else, madilim tuloy. Ay malas, ay problema, ay nakonsam, ay corruption kasi. Nunuan mo? Dapat sa gitna no, nakatingin pa rin kay Jesus, ay oo, may corruption pero may pag-asa. Ay yung mga iniimbestigahan ng ICI, yung mga sinasampahan ng kaso, may pag-asa. May hustisyang darating. Nunuan po ninyo? Nunuan po ninyo? Yun yung Kristiyano. Yun yung anak ng Diyos. Ngayon, sabi po dito, give thanks to the Lord for His love endures forever. Ito yung worship nila eh. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Yun yung worship nila eh. Hindi nga sila yung palaban na, Hail, Hail, Lion of Judah. Hindi nga sila ganun eh. Ang kanta nila, give thanks to the Lord. Papunta ng gera, our God and King. Saya lang eh, no? Naunawaan po ninyo? O yung awit na, hindi, yung isang inawit natin na isang beses, sa totoo, gusto ko yung awit na yun, kaya lang di ko talaga maunawaan, yung Yahweh, we love you. Kasi yung inaawit yun, parang galit eh. Yahweh, we love you. Pag kinakanta ko yun, nakakunot yun noo eh. Pero sinasabi ko sa Lord, I love you eh. Pero ganun eh, ganun yung dating nung awit na yun sa akin eh. Yahweh! Parang palaban eh. Pero hindi. Papunta sila ng gera. Give thanks to the Lord, our God and King, His love and... Parang ang saya, di ha? Pero papunta sa gera, tayo nga yung cheer natin. Red! Active! March down, please! Para mga galit eh. Galit yung mga red team eh. Tayo yun red team eh. Kung maka-cheer tayo, ganun, di ba? Sila, papunta ng gera. Give thanks to the Lord. Pero papunta ng gera, kapatid, pagdating ng dilubyo, knee-jerk reaction, lumapit sa Diyos, magpuri.
Kasi kapag inulit mo ng inulit yung problema, palaki lang siya ng palaki. You are feeding the problem. You are feeding the challenge. But rather, the transformation that should happen in our heads, in our hearts, is that may problema, pero kaya ng Diyos. May pagsubok, pero pinagtagumpayan niya na. Can you hear an amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Tignan mo alam mo kung ano nangyayari? Alam mo kung ano nangyari? At mangyayari kapag tayo nagpupuri sa gitna ng dilubyo? Verse 22, pakibasa, 1, 2, 3, fire. As they began to sing and praise, what did the Lord do? The Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir. And they were defeated. Sa gitna ng dilubyo, give thanks to the Lord, our God and King. Si Lord, ginulo na yung Ammon, yung Moab, yung mga taga-Seir. Hello? Tunuan mo. And they were defeated. And they were defeated. The Ammonites and Moabites, verse 23, rose up against men from Mount Seir to destroy and annihilate them. Yun ang gugulo sa kanila, those who made partnerships with one another, who shook their hands, made an agreement, tayong tatlo, atakihin natin yung Israel, atakihin natin yung Judah. Alright? Ano nangyari? Yung dalawa, tinira yung kabila, nagpatayan sila. Woo! Sabi dito, after they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Nung nagtulong yung Ammon, nagtulong yung Moab against Seir, nung natalo na niya, nitong dalawa, tinalo tong nag-iisa. Silang dalawa. Sila din ang nag-away. They finished one another. In verse 24, when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, what did they see? They only saw dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Kapatid, ito yung gusto ko makita Ito yung gusto ko makita mo. Pagdating ng dilubyo, knee-jerk reaction, lapit sa Diyos, ang Lord sumasagot. Ikaw ay nagpuri. Hindi ka pa nakakarating dun sa battlefield, tapos na yung laban. Yun yung nangyari dito Hindi pa sila nakakarating dun sa battle line. Ano yung battle line? Halimbawa, kayo, tapos ako yung kabilang army. Ito yung battle line natin. Dito tayo maghaharap This is the battle line. Hindi ka pa nakakarating dun sa battle line. Tinapos na ng Diyos. Can I hear an amen? Pwede ba palagpakan natin ang Diyos? Hallelujah. Verse 25. So, Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder. Sa bagay, na ang ginawa lang nila is, love endures forever. Patay na lahat. Nakakuha sila ng plunder. Hindi po yung plunder ng kagaya ng alam natin sa gobyerno. Ibig po dito yung mga spoils, yung mga dala-dala nilang mga pagkain, panluto, mga espada, mga shield. Yun Siyempre, battlefield, Kinuha nila yon. At alam mo ano nangyari dito? They found among them a great amount of equipment, pati clothing, may damit, and articles of value, more than they could take away. Listen, there was so much plunder that it took 3 days to collect. Sabi siya, yung 3 days na yan, napaka-powerful yan Took them 3 days. Kaya pagkatapos po ng sports fest, 3 days lang okay na ako Kasi powerful yung 3 days Walang planax yan. Isang salon pass lang na maliit. Yun lang yun. 3 days. It's going to be okay. In 3 days. It took them 3 days to collect all the plunder.
I can imagine, ganun karaming plunder para kainin nila ang 3 araw bago maiuwi. Ito pong mga gamit na kanilang nalikom. Hello? Verse 26. On the 4th day, they assembled in the valley of Beraka, where they praised the Lord. This is why it is called the valley of Beraka to this day. To God be the glory. Now, I want you to take out your pens, highlighters, markers, kung ano man ang meron ka dyan. Minsan pa. Ano pong petsa ngayon? January 4. Tama? Gusto ko balikan yung 26 na binasa mo. Pakibasa mo ulit. Sabi natin ngayon ay January 4, tama? Gusto kong basahin ito sa version ng aking Biblia. The NLT version. On the 4th day. January ano ngayon? 4. On the 4th day. They gathered. Magkakasama tayo dito ngayon. Tinan mo nga yung katabi mo, habang buhay pa. They gathered where? In the valley of blessing. Beraka means blessing. In the valley of blessing, nagsama-sama ang mga tao sa upper room. It received its name because the people praised, the people thanked the Lord there. And until today, it is still called the valley of blessing. On January 4, on the 4th day, regardless kung saang dilubyo ka galing, o saang dilubyo ka papunta, dito tayo dapat nagkikita-kita sa valley of blessing. In the valley of praise, the valley of thanks. That's what Beraka means. The valley of blessing. Gusto ko maunawaan mo. Pag sinabing valley sa Bible, yung lumbak o lambak, ito ay pagsubok. Ito ay trials. Ito ay tribulation. That's what a valley represents. Kaya ang sinabi doon sa Psalm 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, because valley will always represents pagsubok, challenges. Hello? Naniniwala po ako, noong 2025, maraming dumaan sa valley. Kung ikaw yon, pwede bang tumango-tango ka? Maraming dumaan, 2025. Now, I want you to mark this. Say with me, mark this. Ngayon, 2026, ang sasabihin ko sa iyo, ganun pa rin. Kung marami kang pagsubok na dinaanan noong 25, ngayon 26, marami pa rin. And I want you to mark this. In 2 Timothy 3:1, but mark this. There will be terrible times in the last days. Mas malapit na tayo ngayon, 2026, sa end time. Or rather, sa dulo. Kasi nasa end times na tayo. Mas malapit tayo ngayon kaysa last year. Kanya sinabi dito ni Pablo kay Timothy, tandaan mo to, markahan mo to, there will be terrible times in the last days. Ano po? But listen, there is good news. Kasi in the times of terrible, in the times of tribulation, trials, pagsubok, challenges, pighati, pait, we could still experience blessing in the valley. Are you with me? Kailangan lang may matransform. Do not feed the problem. If you keep on feeding the problem with your words, the problem will only grow bigger. But if we feed the problem with worship,
God is always bigger than the big problem that you already have. Can I hear an amen? Now, there is good news. There is good news. Tatandaan niyo yung pinag-usapan natin good news? There is good news. In John 16:33, sabi mismo ng Panginoong Hesus, I have told you all this so that you may have peace in me. Kapag ka dumaraan ang delubyo, nanginginig tayo. Yung iba sa atin nagpapanik. Yung iba naman sa atin nagfi-freeze. Di natin alam kung anong gagawin. Sinasabi ng Lord, in these terrible times, in the times of valleys, my peace I give you. Sabi mo sa katabi mo, Shalom. Pinag-usapan natin tong Shalom. Kapag ka si Jesus ang nagbigay ng Shalom, multidimensional. Pag sinabing multidimensional, hindi lang physical, hindi lang emotional, pati spiritual kasala and everything in between. Can I hear an amen? No? Sabi dito, here on earth, you will have many trials. So church, inasmuch na gusto kong ipangako sa iyo, ngayon 2026 magiging swabe lang lahat. I cannot. But I bring you good news. Sabi ni Jesus, you will have many trials and sorrows, but yan ang gusto ko eh. Yan ang gusto ko eh. Pag si Jesus nagsabi, laging may but take heart. Hawakan mo puso mo. Kasi baka malakas ang tibok. Nagpapalpiti ka. I-grab mo yung heart mo. Because I have overcome the world. Hallelujah! Nagtagumpay na ang Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? At parang di kayo masaya. Nagtagumpay na ang Panginoong Hesus. Kanya sinabi niya sa cross, it is finished. Though we will go through valleys, it is finished. So don't feed the problem. I wanted to show you this. Ang tawag po dito ay gematria. Sabihin mo, gematria. Ito pong makikita ninyong Aleph, Bet, Gimel. This is actually the Hebrew alphabet. 22 po yan. 22 pag binilang ninyo. 11 on one side, 11 on the other. Ang gematria po, makikita mo yung alphabet na yan sa unang 22 books ng Psalm. Ng libro ng Psalms, yung una doon, Aleph. Makikita mo, may mga Bible na nakalagay yun eh. Anong version yung kay Joan? Amplified version yung kanya eh. Sa Bible niya nakalagay Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. May awit yan eh. Parang A, B, C, D, E. Meron silang ganung version. And yung first 22 chapters ng Psalm, nandoon mismo yung Hebrew alphabet. Now, pag sinabing gematria, ito yung bawat alphabet, yung 22 of them, ng Hebrew, ay nilalagyan ng corresponding number. At ito po yung number o value. Iyan yung makikita mo. Halimbawa, Aleph, ibig sabihin 1. Kapag ka Hey, 5. Pagka Chet, 8. And so on and so forth. That is the gematria. Ano, ginagamit po ito ng mga scholars nung araw. Kasi, ang Lord, mahilig sa number. If I will just go there very quickly, para lang maunawaan mo na ang Lord mahilig sa number, sa Revelation 13:18, ayun, 18, sabi rito, wisdom is needed here. 13:18 ng Revelation. Let one with understanding solve the meaning of the number of the beast. For it is the number of a man, his number is 666. May number po talaga. Ano po? Ayoko nang dalhin doon sa conversation na yon kung bakit 666. Pero that number is representative of Nero Caesar. Naabutan ni Pablo yon sa New Testament. Siya yung 666 na sinasabi ron. Siya yung Antichrist at the time. Anyway, we're gonna leave that be. Alright? We're not gonna go through that. Pero I wanted to show you something here.
Yung gematria na yan. Alright? Now, dahil mahilig sa number ang Lord, may mga pangalan o words that we can translate into numbers. Now, I wanted to look at ano yung number ng Yahweh. In Hebrew, wala naman silang mga vowel sounds o vowels, kaya tinatanggal nila yon rather. Kaya pag in-spell sa Hebrew, although pabaliktad dapat, naalala nyo yung Hebrew natin nung araw dito na nakalagay Yahweh? 4 letters lang yun eh. It represents Y, H, W, H. Kaya 4 lang yun. Kaya pinapakita ko dyan, Yahweh. Now, if we look at this, pagka sinearch mo, ano yung Y? Ano po? Ayun ang Yod. Yung H ay Hey, which is 5. And then Vav is W, which is 6. And then umulit lang naman yung H. Ano po? Kapag ka inad mo yan, yung Yod, Hey, Vav, Hey, represented by the numerical values ng 10, 5, 6, 5. Mahal yung papabuha ko. Nakakasunod pa po kayo. Math na ito eh. Si Dadang na lang yata makakaunawa sa akin ito. Tsaka yung tatay ko magaling sa math. 10, 5, 6, 5. Pag inad mo yan, 26. I love it. This year is the year of 2026. Every year, we call it the year of our Lord. Kasi walang bad year sa Lord. But ang gusto kong maunawaan mo, ngayong 2026, merong kakaibang anointing tong 26 na ito. Na bagkus maraming trial, terrible ones, and sorrow, sabi doon sa binasa natin kanina, sinabi ni Jesus, ano po? Pwede pa rin tayo maka-experience ng blessing in the valley. Naunawaan po ninyo? Naku. Alam mo, ito yung impression. And ito pong mensahe na ito is a developing message. At naniniwala ako mas mauunawaan na natin ito as we go along. The next Sundays that I'm gonna be sharing with you. Kasi na-excite po ako dito. Ano? Sinabi ko po sa inyo, hindi ko may papangako sa iyo, hindi ko masasabi sa iyo na yung buhay mo magiging swabe lang. Kasi pagka yung buhay mo swabe lang, baka hindi ka na tumawag sa Diyos. Sa maraming pagkakataon, tumatawag lang naman ang marami sa atin pag dumaan sa problema. So, hindi ko masabi. Pero, ito katotohanan, nasa end times na tayo, terrible times, sorrowful times, but still, we can experience blessing in the valley, especially in the year 2026. Ito po yung ini-impress sa akin ng Lord at direksyon para po sa atin, Jugs Go QC. Ano po? 2026 is the year of manifestation. Say with me, year of manifestation. Manifesting what? Usong-uso ito sa mga kabataan, i-manifest natin, manifesting. Ano? Pero dapat yung mga Kristiyano mas makakaunawa sa totoong ibig sabihin ng manifestation. Ito yung ini-impress sa akin ng Lord. And I want you to read this out loud. Ano yung ma-manifest? 2026 is a year of manifesting God in our lives. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, dapat ito yung nangyayari. Manifesting God in 2026. And I'm already setting the tone for our church. That this is where we are going. This is where we're going to journey. This is how we're going to trek and go through, pass through 2026. Ano po? Ipa-flash ko ulit dito. Yung verse 17. 2 Chronicles 20:17. You will not have to fight this battle. Sabi ko, babalikan ko to kanina. Kapatid, sabi diyan, may gera, may dilubyo, may calamity, pero sabi ng Lord, you will not fight, you will not have to fight this battle. Pero, hindi mo daw kailangan labanan itong gera na ito. Pero, ano sabi ng Lord?
take up your position pa rin. Ano sinabi? Stand firm pa rin. Ano sabi? Tsaka mo makikita yung deliverance na ibibigay sa atin ng Diyos. Kung ako ito, at hindi ko to naunawaan, hindi naman titigil na ako dun sa, you will not have to fight this battle. Siguro, manonood na ako ulit doon sa inaabangan kong Netflix na serye. Siguro, maglalaro na lang ako ulit sa aking phone. Siguro, mag-YouTube na lang ako. Siguro, magluluto na lang ako. Naunawaan mo ako? Pero that was not the position that God wanted us. There is still a battle that we do not have to fight, but we still need to take our positions. Kapatid, anong position to? I'm gonna show you. Itong position na ito is manifesting faith. Mayroong gera, mayroong laban. Pero dapat pumosisyon ka na may faith. My faith. Faith saan? Faith in the Word. In the beginning was the Word. The Word. And the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh, Jesus. We manifest our faith in God alone. Are you with me? Faith is belief and trust. Hindi pwedeng belief lang. At napakalabo na ikaw ay nagtitiwala sa bagay na hindi mo pinapaniwalaan. Tama? So dapat may paniwala at may pagtitiwala. We should manifest faith. Ano pa sinabi dyan sa verse 17? Stand firm. When you stand firm, mananatili ka into hope. Na kahit na may mabigat na parating, sorrowful, terrible, may pag-asa pa rin. That's why do not feed the problem. Do not feed the bad situation with words or lies of the enemy. Or feeling mo kasi hindi ka dinidinig ng Diyos. Do not. But rather, manifest hope. Can you hear an amen? Ano ba sinabi dyan? I love this. See. Kailangan makita yung pag-ibig lumalabas galing sa'yo. Ang taong depressed, yan yung mga taong galit sa mundo. Nakikita ng mundo na yung tao ay depressed. Ang kailangan makita sa atin, kahit na dumadaan tayo sa valley, is makita pa rin sa atin yung pag-ibig. Can I hear an amen? Brother Lutz, please join me. Nung araw, yung unang Sunday preaching ng taon, lagi akong lagi akong expectant. I mean, for some strange reason, lagi na ako nakaupo sa harap ng mga panahon na yun siguro baka kasi may kailangan si Pastor Obet, lagi na ako nakaupo sa harap para always ready to go. So I was always in front. And I would always be expecting the word that will guide my life for the whole year. So nag-aabang ako ng Word of God. Yayakapin ko yun. At tatakbo ko yun. Hanggang sa December. January hanggang December. Lagi kong babalikan yung Word na yan. Alright? Dumating yung point na hindi ko naman masabing ako ay nagkaka-anxiety. Pero kumbaga, kinakabahan ako kapag first Sunday of the year. Bakit? Kasi ako na yung nagtuturo. Yung dati, ako lang yung nakikinig, ako yung mag-aabang. Ako yung abangers ako. Sasaluhin ko yung tatakbo ko. Ngayon, kailangan ako na magbigay. Na sana, yakapin mo at itatakbo mo rin hanggang December 31 ng 2026. No? But church, I have never been more certain today na ito yung mensahe ng Diyos. 2026 is the year of our Lord. Kaya Yahweh ang nakalagay. This is the year of manifesting God in our lives. This is the year that we should manifest our faith. Manifest hope. And manifest love. In every aspect of life, in everything that we will do, kailangan makita yung tatlo na yan. Ang maiiwan,
ang mananatili. Kapag ka, naniniwala ako, kapag ka ito ginawa natin, kapatid, makakarating tayo sa peak in every valley na dadaanan. Mabilis tayong makakaakyat. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Kahit mabigat, kahit masakit, give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Kapatid, makakarating ka sa peak. Sa dami ng dadaanan mo, every time ka nagtatagumpay, nakakahakbang ka pataas. Tapos okay ka na naman. Biglang may darating na naman. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Pag ikaw ay nagtagumpay, hakbang ka na naman. Hanggang pataas ka ng pataas, makakarating ka sa peak. When the world sees a 2026 that is gloomy, economy-wise, war-wise, ang mga anak ng Diyos, pwede dumating sa tuktok. Yung mga anak ng Diyos, pwedeng makarating sa tuktok. Yung mga anak ng Diyos, pwedeng makarating sa tuktok. I invite you to stand. I want you to position yourself. Yung iba sa atin may malaking faith, yung iba sa atin may maliit na faith. It doesn't matter. Ang kailangan mayroong faith. Lift your hands. Kung meron sa inyo na meron kang bagahe ng 2025, dala-dala mo ngayong 2026, gusto ko umasa ka sa pag-asa na meron kay Kristo. Do not look towards darkness. Look towards the light, the Father of lights. He is our light. Kapag sa liwanag ka na nakatingin, doon mo lang makikita yung way out, yung pinto. Para ikaw ay makalabas sa sitwasyon na yan, sa bagahe na yan. And when you have faith, when you have hope, ito kailangan natin manifest. Itong mga kamay na ito, na nakataas. Heavenly Father, I pray that these hands will be touching hands of love. We will be able to reach out, not just to the people very near to us or very close to us or very dear to our hearts, but these hands will reach out to the farthest ends of the earth. Those who know you, and more so those who do not. These hands, Lord God, will touch lives, will touch the hearts of people. Not so that they can see us as hero, but rather they will see you in us, in the way we think, in the way we speak, and most of all, in the way we act. Ngayon 2026, O Diyos, Lord, I ask for every opportunity. Buksan po ninyo yung door of opportunity, Panginoon, ngayong 2026. Kung saan pwede na makita yung pag-ibig mo through us. In the mighty name of Jesus. At walang a-absent. Walang a-absent. In Jesus' name. In Jesus' name. I want to declare this verse on the 4th day. They assembled in the valley of Beraka, where they praised the Lord. This is why it's called the Valley of Beraka to this day. Nakataas na lang yung iyong kamay. I want you to open your mouth. Praise Him. Thank Him. Pati sa valleys na parating, praise Him. Thank Him.
In the presence of enemies, praise Him, thank Him. Pray in the presence or in the face of terrible times, praise Him, thank Him. In the times of sorrow, praise Him, thank Him. Lord, this year, we'll give you extravagant worship, Panginoon, declaring your mercy, declaring your love, Lord God, so that we may reach the peak outside and on top of every valley that will come our way. Thank you, Lord. Thank you po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.